We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Babaeng piskal, gipusil, patay sa Digo City sa Davao del Sur. Sospek nga igsuon, arestado. Kaso sa dengue sa Upol, Misamis Oriental, misaka. Low pressure area, magpaulan sa Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Santo Niño, Barangay 31, Cagayan de Oro City. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Gitawag sa Kingdom of Jesus Christ nga overkill ang nahitabong pagsilbi sa kapulisan ug arrest warrants kang Pastor Apollo Kibuloy ug laing 5 pa kagahapon. Apan kapulisan, mibarog nga may sunod sila sa mando sa korte. Ang detalye sa report ni Argel Relator live. Argel. Sara, nakalerto gihapon ang mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. Sumala nila posibleng pagsulod na sab sa mga pulis sa KOJC Central Compound sa Buhangin, Davao City. Human ang tensyonadong pagsulod sa mga pulis sa properties ni KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy Lunes sa buntag aron isilbi ang warrants of arrest. Pagkagabi, nagkatapok ang mga miyembro sa KOJC sa mismong gate sa compound aron maghimo og human barricade. Kini aron pugngan matud pa ug galing sudlo na sab ang ilang compound. Sa gipagula ang opisyal nga pahayag sa KOJC, gikondena nila ang pamaagi sa pag-serve og arrest warrants ang gitawag nilang excessive and overkill. Tulo matud pa ang nasamdan sa nahitabong tensyon sa KOJC Central Compound. Samtang siyam matud pa ang giaresto o gipusasan dihang gisulod sa kapulisan ang Glory Mountain sa Barangay Tamayong sa Davao City. Ginahikay na matud pa sa mga miyembro sa KOJC ang pagpasangat og formal nga reklamo batok sa mga pulis. Questionable sab daw ang pag-serve sa warrants of arrest tungod na file na matud pa sa CIDG ang returns of warrant of arrest ni atong May 14 sa RTC Branch 159 sa Pasig City. Parayon sab nilang inuso ang legal remedies aron na protektahan ang constitutional rights ni Pastor Kibuloy ug sa kingdom leaders. Gikondena sab ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang sobra ra og dili ikinahanglang pwersa sa pag-serve og warrant of arrest. Sumala sa Police Regional Office 11, 8 ang giimbitahan sa police station, diin duha ang minor de edad human sa nahitabong tensyon sa Glory Mountain. Pinakawalan din naman sila and we are preparing appropriate charges against them dahil dun sa pag-resist nila during the implementation of the warrant of arrest. Ang isa sa mga iniisip yung obstruction of justice. Dugang sa PRO 11, saktong ihap sa kapulisan ang gideploy atol sa operasyon og misunod lang matud pa sila sa mando sa korte. Considering that we have to cover a vast area and we have to arrest several personalities. So ang panawagan din naman namin sa kanyang mga supporters and followers to allow the Philippine National Police to perform its duties and responsibilities as law enforcers in serving the warrants of arrest. Martes sa buntag, dunay dili moubos sa 15 pa ka mga nakaunipormeng staff ang nagtambay. Pipila ka metros ang gilayon sa Prayer Mountain sa Barangay Tamayong, ang ipanag-iyahan gihapon ni Kibuloy. Giayo na sab sa missionary workers sa KOJC ang gate nga giguba ato sa pagsulod sa kapulisan sa Glory Mountain.
Sa ray barugan sa PRO 11 nga epektibo gihapon ang ilang ikuptan nga warrant of arrest ug mamahimo matud pa kining i-serve sa bisan kinsa man nga law enforcement agency kung dunay impormasyon sa kahimutangan ni Pastor Kibuloy ug laing 5 pa. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Ana sa upat ka mga individual ang ginasubay karon sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro nga giingong nalambigit sa guba pansyon modus sa Bulunsuri Public Cemetery. Ani ang report. Gibutyag karon sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro nga ilang ginaimbestigahan ang ana sa upat ka mga individual nga nalambigit sa gingong bungkag pantyon modus sa Bulunsuri Cemetery sa Barangay Kamumanan. Matod ni Engineer Armin Cuenca nga gawa sa pagpangawat og mga bakal ingon man kabtangan sa minatay sa mga pansyon, ilang na monitor sab kining bag-ong modus sa sementeryo. Ginahimo kuno sa mga sospek ang pagsusi sa mga pansyon sa sementeryo nga duol na ang death anniversary. Ilaha gilayong gubaon ang pansyon ug atngan ang pagbisita sa mga banay sa minatay aron kontratahon aron ayuhon ang gubang pansyon. Death anniversary 13, wato man gid ang pamilya. Pag adtos pamilya dito, ila ding inon nga, kuan na amo na lang i-exhume aron ma-transfer. Ikaw nakita na gud nimo na naibangag. Gabi di ka mga salbahis. Dakong bawal ang ginahimo sa mga individual. Busa ginasubay na kini karon sa Clenro ang mga tawong nagpaluyo niini. Dugang sa Clenro nga maong mga modus nang gawas karon tungod na sab sa nagpadayong rehabilitasyon sa sementeryo. May ko kang mayor o duha ka empleyado nga i-assign dito nga dili na ang hingtungdan mang problema mangita og dili mangita ba og mo kontrata nga ilang bayran. Si Clenro na mismo ang tabang. O galing makamatikod sa susamang modus hangyo sa Clenro sa mga banay sa mga minatay nga isumbong gilayon sa ilang opisina aron maaksyonan. Hinaot nga taga na to dignidad ba ang tao nga namatay na. Di na to pasipadaan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kaso sa dengue sa Upol, Misamis Oriental adunay pagsaka base sa disease surveillance sa Upol Rural Health Unit. Mga residente giaghat nga batasanon ang pagpanglimpyo sa palibot. Ang detalye sa report ni James Pauluyap. Gibutyag karon sa Upol Rural Health Unit Disease Surveillance Team ang pagsaka sa ihap sa kaso sa dengue sa Upol, Misamis Oriental. Sa pinakaulahing datos nga ilang nahipos, adunay 20% nga pagsaka sa mga dengue suspected cases kung itandi sa susamang bulan sa milabang tuig. Same karon na morbidity week, 22 which is May 26 to June 1 na date is last year is 49. Then karon manggod sa 2024 is 63 ang Upol. Gidugang sa mga opisyal nga sa 19 niini nga gipailawom sa dengue NS1 rapid test kit. Nagpositibo sila sa maong sakit. Sagad kuno sa mga nataptan sa sakit nga dengue, mga bata nga nag-edad og 1 to 10 years old. Pinakadaghang natalang kaso sa dengue ang barangay Malanang nga adunay 14 ka kaso. Gisundan kini sa barangay Tabok ug barangay Bara nga adunay tag-11 ka kaso. Barangay Igpit 9 ka kaso, barangay Patag 8 ka kaso, barangay Poblasyon 3 ka kaso ug ang barangay Tingalan, Limunda ug Bonbon nga tag-2 ka mga kaso. Samtang usa ka kaso sa dengue sa barangay Luyong Bonbon. Isa siguro is kanang gakuan og gapundog tubig kay labi nagdato sa usually city homes manggod na siya kay ang mga area dadto manggod is gapundo then wala nila gina monitor ilahang kuan if gikuanan naman day siya o hindi po yan og dengue. So muna ang usa sa atong bantayan. Hinuon taas na kuno ang awareness sa mga residente. Gani misaka ang early consultations. Wala pa sab kunoy gikataho nga namatay bisan pa man sa kataas sa kaso sa dengue sa ilang lugar. Giaghat karon sa mga otoridad nga batasanon ang 3 o'clock habit ug ang 5S aron malikay sa maong sakit. Ilabi pa nga nagsugod na ang tag-ulan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauluyap
Para sa One Mindanao. Patay ang usa ka babaeng prosecutor human gipusil samtang nagmaneho sa iyang sakyanan sa Digo City sa Davao del Sur. Suspect nga mismong half-brother matud pa sa biktima, arestado. Ani ang report ni Argil Relator. Samad pinusilan sa ulo ang mitapos sa kinabuhi sa 54 anyos nga si Attorney Eleanor de la Peña, Assistant Provincial Prosecutor sa Davao Occidental. Gipusil ang biktima sa nakamotorsiklong suspect samtang nagmaneho sa iyang sakyanan pauli na unta sa ilang balay alas 5:20 Lunes sa hapon sa Barangay Aplaya, Digo City. Busa, mibangga na ang sakyanan sa gate sa usa ka balay sa lugar. Pauwi na si prosecutor sakay ng kanyang sasakyan na pick-up at siya ay binaril sa ulo. Sa gipahigayong hot pursuit operation sa Digo City Police sa National Highway nga sakop sa lungsod sa Sulok, nadakpan ang gitudlong suspect nga mao ang 56 anyos nga half-brother matud pa sa biktima. The description of the witnesses and yung nakuha sa CCTV nagmatch doon sa suspect na nadakip ng Digos Police Station. Nakuha sa posisyon sa suspect ang 12-gauge shotgun shells, 27 ka 5.56 mm live rounds ug usa ka M16 rifle magazine. Ana-ana sa kustodiya sa Digo City Police ang suspect alang sa pagpasaka og kasong murder batok kaniya. Bikil sa yuta ang ginalantaw nga posibleng motibo sa pagpamusil patay sa biktima. Ginapaningkamutan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa suspect. Samtang, gikondina na sa Integrated Bar of the Philippines, Davao del Sur Chapter ang maong hitabo. Gipangantisab sa National Prosecution Service 11 nga ilang imbestigahan pag-ayo ang maong hitabo aron makapot ang hustisya. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka low pressure area ang nasiplatan kaganinang buntag sa Mindanao. Hinoon nahilis na kini karon. Sumala sa Pag-asa, ulahing nabantayan na mong LPA sa Butuan City sa Agusan del Norte kaganinang buntag. Hinoon nahilis na kini karong hapon apan dunay mga localized thunderstorms nga magdala o mga pag-ulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng dunay kusog nga mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen ug Barm. Samtang katag-katag nga pag-ulan ang masinati sa ubang bahin sa Mindanao. Busa mahimong alerto gyapon sa mga posibilidad sa pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka mananagat sa Zamboanga City ang gipusil patay samtang nanagat. Patay ang 34 anyos nga lalaking mananagat human kini gipusil sa wa pa mailing suspect samtang anak kini sa lawod sa barangay Patalon sa Zamboanga City Domingo sa gabi. Migula sa investigasyon nga sakay sa motorized pump boat ang biktima kauban ang iyang higala nga usa ka 36 anyos nga lalaki aron managat yang kalit gipusil ang biktima. Samtang ang kauban ni ini nga nakaligkawas mo'y nagdala sa biktima sa ospital apan dead on arrival na kini. Sumala sa kapulisan, sakay matod pa sa usa ka fishing vessel sa usa ka pribadong kumpanya ang posibleng namusil sa biktima. Sumala sa Zamboanga City Police Office, kiimbitahan na nila alang sa usa ka dialogo ang pribadong kumpanya nga usa ka planta sa sardinas, lakip ang Coast Guard, Marina ug Southern Philippines Deep Sea Fishing Association aron masuta ang hinungdan sa pagpamusil, lakip ang pag-ila sa nagpaluyo ni ini. The shooting was done on high seas, on open seas. We would like to really encourage and oblige the fishing vessels and all the industries around our seas na makikooperate para malaman talaga natin kung ano ba talaga yung nangyari. Pipila ka karagatan sa Mindanao ang gipaubos sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources con BFAR sa Red Tide Alert.
Sumala sa BFAR nga nakitaan og red tide toxins ang Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur ug San Benito, Surigao del Sur. Sa shellfish bulletin sa BFAR karong adlaw, ang makuhang shellfish sa maong kadagatan positibo sa paralytic shellfish poison. Paimangno sa BFAR nga ang tanang shellfish ug alamang nga makuha sa maong mga kadagatan dili luwas kaunon sa tao. Hinuon ng mga isda, squid, shrimps ug crabs luwas kaunon kung hugasan pag-ayo ug tanggalon usab ang hasang ug mga tinain ini una kini lutuon. Humanang 2 ka bulan nga preventive suspension kang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Gipahamtangan na sab kini og laing 30-day preventive suspension. Ano ang report ni Argel Relator? Makabalik na unta sa iyang katungdanan isip gobernador sa Davao del Norte ni adtong Lunes si Governor Edwin Hubahib human ang 2 ka bulan nga preventive suspension. Apan Biyernes pa lang dunay ipakanaog nga kamanduan ang Office of the President nga pahamtangan siya og laing 30-day preventive suspension. Ang rason tungod matud pa sa pagsuporta ni ini sa rally batok sa Northern Davao Electric Cooperative kun Nordeco. Sa gipagula nga video message ni Governor Hubahib sa iyang social media account, gibutyag niya nga dunay gihimo nga negosasyon tali sa Nordeco aron masulbad ang maong problema. Apan wala na resolba, busa gipasaka kini sa national level. Bisan pa man sa atong kaayo nga katuyuan ang inyong ubos nga alagad gipahamtangan sa dili makatarunganong 30 days preventive suspension tungod sa akong pagsuporta sa mga mulo sa katawan o sa mga negosyante. Dawaton matud pa niya kining dakong hagit. Ako kining gibarugan o gipaglaban kay nakita nako nga nag-antos tang tanan tungod sa perwisyo nga dala sa serbisyo sa Nordeco. If this is the price that I have to pay in the name of public service, so be it. Ginalantaw niya nga ang mga panghitabo kay plano matud pa sa mga tao nga adunay politikal o personal nga interes. Dugang ni Hubahib, dili pa masigurado kung matapos na kini human ang 30 ka adlaw nga preventive suspension. Magpabiling acting governor si Di Carlo Oyuuy. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Kapin 30 million pesos nga farm to market road sa kahilit nga barangay sa Upol, Misamis Oriental, sugda na. Ang proyekto gitunol sa Department of Trade and Industry Rural Agro-Enterprise Partnership for Inclusive Development kon DTI Rapid Growth Project sa barangay ng Kaun, Upol, Misamis Oriental. Sa gipahigay nga groundbreaking ceremony alang sa 1.2 kilometers farm to market access road ang tukuron sa lugar. Makabenepisyo ni ini ang kapin 50 ka mga coffee farmer, kapin gatos ka mga vegetables farmers nga miyembro sa ng Kaun Tribal Farmers Association. Dakong tabang kuno ang maong dalan nga mas mapadali ang pagpanaog sa ilang mga produkto gikan sa bukid. Aduna na kadak mga kausaban sa among pagpanguma diri kay wala rason ang mga farmers dili na maning kamot pa-improve sa ilang mga kaumahan tungod kay ana-ana ang tabang gikan sa gobyerno. Makasinati og 8 hangtod 12 ka oras nga walay tubig ang pipila ka bahin sa Davao City karong Biyernes, June 14. Sa anunsyo sa Davao City Water District gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi, mawad-an og tubig ang pipila ka lugar nga giserbisyohan sa Riverside Water Supply System. Kini mao ang tibok barangay Tugbok proper, Ula ug Takunan, pipila ka bahin sa Riverside, Los Amigos, Biao Janga, Biao Eskwela, Matina Biao ug Katalunan Grande. Kini alang usab sa ipahigayong pagpalapad sa mga tubo aron mapalambo ang aga sa tubig sa maong mga lugar.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mipasidaan ang Zamboanga City Police Office nga dakpon sab ang mga ginikanan nga ginatugutan ang ilang mga menor de edad nga anak nga magmaneho og motorsiklo. Kinihuman ang sunod-sunod nga pagkalambigit sa mga menor de edad sa aksidente sa kalsada sa syudad. Ano ang report ni Krista Dapitan. Naalarma na ang kapulisan sa Zamboanga City sa sagunsong pagkalambigit sa mga menor de edad sa mga aksidente sa kalsada sa syudad. Gani, sa walahing tala sa Zamboanga City Police Office, usa ka 15 anyos nga lalaki ang patay samtang nagmaneho sa iyang motor human nabanggaan og truck sa Barangay Vitali. Tungod niini, mipasidaan na ang kapulisan ngadto sa mga ginikanan nga dakpon sila kung mapamatud ang ginatugutan ng ilang mga anak nga magmaneho og motorsiklo o bisan ang pagpangkas lang og mga bata sa motor nga wala misubay sa pulisiya. We are going to implement arrests be made to parents who are conveying minors to motorcycles, which is not in fact allowed. Ubos sa RA 10666 o an act providing for the safety of children aboard motorcycles, kinahanglang adunay suot nga helmet ang mga menor de edad o kinahanglan maabot sa bata ang footrest sa motor. Dugang sa kapulisan, sugod-sunod semana, mas pahugtan na nila ang pagdakop sa mga menor de edad nga nagamaneho og motorsiklo o bisan sakyanan sa pakigtambayayong sa Land Transportation Office Zamboanga. Tumong niini nga masolusyonan ang mga kaso sa aksidente sa kadalanan ug mahatagan og saktong impormasyon ang mga ginikanan alang nasab sa kaluwasan sa ilang mga anak. Sana po sa ating mga magulang ay ipinapaalala namin ang inyong responsibilidad sa inyong mga anak pertaining to the responsible use of motorcycles and also driving, no? Yung ating mga sasakyan din, hindi lang po yung mga motor, kundi yung mga sasakyan. Ako si Krista Dapitan para sa One Mindanao. Patay ang usa ka purok president sa Pagadian City human gipusil sa usa ka footbridge sa syudad. Naila ng biktima nga si Kaloy Andal, 44 anyos, nga usa ka empleyado sa Pagadian City Hall ug purok president sa ilang lugar sa barangay Kabingaan sa Pagadian City. Sumala sa kapulisan, pauli ng biktima gikan sa trabaho kauban ng laing individual nga wala nila ginganlan. Ug sa 20 metros na lang ang gilayon gikan sa balay sa biktima diyang kalit miduol ang suspect nga nailang si alias Dante ug gipusil ang biktima punting sa ulo ug sa nagkadayang parte sa lawas niini. Samtang ang kauban niini gilayong miambak sa dagat tungod matud pa sa kahadlok. Apan nakita niini ang suspect nga miikyas gamit ang pump boat padulong sa mga bakawan sa barangay White Beach sa Pagadian City. Sa investigasyon na sayrang dunay case settlement nga gihimo ang biktima niadtong miaging bulan sa barangay. Apan nagkalalis matud pa ang biktima ug ang suspect nga usa sa gilantaw karon sa kapulisan nga hinungdan sa krimen. Gani sumala sa barangay Kagawad nga ikatulong higayon na kunong gipusil ang biktima kaniadto og nakalingkawas. Gilubong ng biktima subay sa tradisyong Islam. Samtang padayon ng investigasyon sa krimen ug ang pagpangita sa suspect. Sa matag negosyo, makabot gyud ang kalampusan basta ang diskarte, parisan ug kakugi. Sama sa negosyong pares sa usa ka Dabawenyo nga milambo na sukad nagsugod lang kaniadto isip usa ka food cart. Ani ang report ni Ken Abrigana. Wa gayud nagpaulahi ang mga Dabawenyo sa mga nagatrending karon nga beef pares. Gani, dunay nagabaligya ni ini sa Rojas Avenue sa Davao City nga ginabalik-balikan gayud. Sa kantidad nga 99 pesos, pwede na nimo ma-enjoy ang ilang beef pares nga only rice na with matching soft drinks pa. Sumala sa tag-iyan ni ini nga si Carl, 2021 dihang gisugan niya ang iyang pares business. Gamay pa lang kini nga food cart kani adto. Apan tungod sa pagkugi ug kapares nga determinasyon. Milambo na kini. Parang yun ako pinaka-proud sa ako ang sarili nga nagsugod yun sa stall. Gamay ra kayo ni siya nga. This also an opportunity nga maka-help sa other people. Gani usa sa mga natabangan ni ini nga negosyo mao ang working student nga si Carlos. Di na sila need mga tag sa kuha kay mga kaya naman ako mga tag sa sarili anak. Sumala kang Carl, pamana matud pa sa iyang amahan ang recipe sa ilang beef pares. I wonder mga kapuso, unsa ba ang sikreto sa lami ang beef pares nila Kuya Carl? Pinaka-importante yun sa beef pares is dapat pure beef yun na siya.
Okay. Dili nato sagulan og lain or ilaron ang mga customer. Why? Sumala ni Carl, ginapabukalan nila og dugay ang beef aron mohumok gayud. Dayon butangan og luya og paminta. Sa lahing nga lutuan, gisahon ang sibuyas og ahos. Isagol ang karne, putangan og toyo, spices, bay leaves, paminta, beef broth, ug syempre ang secret ingredient. Pero unsa ba jud kini kanami? Kapuso, na jud kita sa exciting part o garon ato ng tilawan ang lamiang beef pares dinhi sa Davao City. Malasa kayo siya sir no og matilawan jud nimo ang lain-lain nga ingredients katong ug syempre mga kapuso no, dili ni siya matawag nga beef pares kung wala ang iyang pares nga rice. Okay. Bon appetit. Sarap mga kapuso. Susama sa kalami sa success sa negosyo. Gipaambit sab ni Carl ang angay ipare sa kaugalingon aron mulambo. Just believe lang yun sa sarili and don't be afraid to take the risk. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Ken Abrigana para sa One Mindanao. Adunay patikim ang biggest family drama sa 2024 gikan sa Kapuso Network nga pulang araw karong Independence Day. Mula sa bayang hindi na pasisiil, kana ang vibes alang sa Independence Day plug sa ginatangang drama serye. In character na ang bida nga sila Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco ug Alden Richards. Kauban usab si Dennis Trillo. Masaksihan na ang pulang araw sa Netflix sugod July 26. Masaksihan usab kini og sugod sa GMA sa July 29. Patay ang usa ka pulis nga pag-uhay lang nga na-promote human na daro sa Butuan City. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Wala na makaabot pa nga buhi sa ospital ang 48 anyos nga si Police Lieutenant Colonel Renar Salubre. Human kini nadaro sa usa ka pickup truck sa South Montilla Boulevard, Purok 8, Barangay JP Rizal, Butuan City, pasado alas 10 sa gabi niadtong Biyernes. Sa investigasyon sa kapulisan, ginasubay matod pa sa pickup truck nga ginamaneho ni alias Lily ang southbound lane. Tungod matod pa sa kakusog sa pagpadagan, dabanggaan ni ini ang likod nga bahin sa usa ka tricycle sa tubangan ni ini. Hinungdan nga nawad-an kini og control sa iyang pickup truck ug midiretso sa nakaparada nga mga sakyanan daplin sa kalsada. Nabundol ang tricycle that according sa inong baniho ng iya siyang dilikayan yung tricycle. Dito na ni ininabanggaan og nadaro si Police Lieutenant Colonel Salubre nga nagtindog lang sa likod sa iyang sakyanan. Nadaro sab sa buong pickup truck ang tulo pa ka mga sakyanan nga nakapark sa tubangan sa biktima. Dayon nga gidala sa ospital si Salubre apan dead on arrival tungod sa grabeng mga samad nga nahiaguman. Gidala sab sa ospital ang asawa og duha ka anak ni Salubre. Kumanasamdam-sab o padayong ginatambalan. Kasama po niya yung pamilya niya, yung dalawang bata po niya ay nasa loob ng sasakyan, tapos yung asawa niya nasa kabilang banda po ng sasakyan. Gidala sab sa ospital ang tricycle driver, humanasamdan sab sa hitabo. Sumala pa sa kabanay ni Salubre. Bag-uhay lang kini na-promote sa trabaho. Kani Chief sa Investigation and Detective Unit sa Dinagat Island si Salubre ug na-assign sa Aviation Security Group sa Police Regional Office 13. Ana-ana sa kustudiya sa kapulisan ang driver sa pickup truck. Kinsa wala na mihatag og pahayag. Na-file na ang kaso against sa itong nagkabangga. Tulo ni nga klase sa kaso ang ilang gipile, sir. Unang-una is reckless imprudence resulting to homicide. Namatay man si Lieutenant Colonel Salubre. Then, ang isa pa diya is ang reckless imprudence resulting to multiple physical injuries o multiple damage to property. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Pato karon sa mga turista ang usa ka suruyanan sa tunga-tunga sa bukid sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Malingaw sab ka sa ilang nagkadaiyang aktibidad. Ato kining suruyon pinaagi ni ining report. Sa ibabaw nining bukid sa Barangay Titulok, Bagumbayan sa Sultan Kudarat, makita ang kaanindot sa overlooking view sa lungsod gikan dinhi sa taas nga bahin niining Agri Eco Adventure Park. Gani, picture perfect gayod ang makahinganghang talan-awon. Dugang pa ang bugnaw ug presko nga hangin. Siguradong makarelax ka. But wait, there's more. Let's make your experience memorable and fun sa Bagumbayan.
Dili makumpleto ang inyong laag kung dili ninyo sulayan kining ilang makalula nga cable car experience ug lingaw nga ATV rides. Kung buot lang ninyo mag food trip, pwedeng sulayan kining ilang lamian nga buko halo-halo. Pero gipa-level up pa kini, kayo can make your own version kung asa ikaw mismo ang mohimo sa imong sariling halo-halo. Tara, ato nang sugdan ang pagbutang nining mga sagol sama sa sweetened pinya, gulaman, beans, minatamis nga saging, mango float ug uban pa. After nato mabutang ang mga sagol, siguradong maglaway ka sa resulta. Perfect buko halo-halo overload. Kaya ginawa namin na ganito po yun, na maka-experience talaga tayo, na tayo talaga gagawa ng halo-halo natin para ma-taste natin yung atin talaga na taste, para alam nila kung anong gusto nila. Laki usab kini sa gibisita sa Department of Tourism ato sa Soxer John Leg sa Philippine Experience Program. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess, Tony Humamil para sa One Mindanao. Makighiusang ka sa pulang araw sa pagsaulog sa 126 Philippine Independence Day sa nagkadayang lugar sa nasod. Sa Davao City, makighiusa si Asia's multimedia star Alden Richards. Samtang magpahigayon sab siya og Kapuso Fans Day sa mga kapusong Davaoenyo. Sa dungan nga pagpahigayon sa flag raising ceremony sa Davao City, Mandaue City, Cebu, Tarlac City ug Batangas City, salmutan kini sa cast sa upcoming prime historical action drama serye nga Pulang Araw. Si Asia's multimedia star Alden Richards ang musalmot sa ipahigayong flag raising ceremony sa Rizal Park sa Davao City sa alas 8 sa buntag ugma. Samtang pagkahapon, makighimamat si Alden sa iyang fans atong sa Kapuso Fans Day nga ipahigayong sa Gaisano Mall of Turil sa Davao City sa alas 4 sa hapon. Musa, kita-kits mga kapuso. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao. Gagalantaw ka namo sa itong mga kapuso abroad. Parayin lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas salapad kapag serbisyo sa nasod.